Ladies and gentlemen, please welcome Mayor Maria Lourdes Lovely Reynoso Pontioso. Maraming salamat po. Maaari na po magsiupo ang lahat. Buong puso at may umaapaw na pasasalamat akong nakatayo sa inyong harapan ngayon. Hindi lang bilang alkalde, bilang ina ng minamahal nating lungsod ng Tayabas. Ang Tayabasin ay hindi iisa lamang komunidad. Ito ay isang pamilya na pinagbigkis ng mga pangarap ng sama-samang pagsisikap at malalim na pagmamahal para sa ating lungsod. Bawat kalsada, patio, ang bandstand, ang mga magkakaratig na komunidad ay nagkukwento ng ating katatagan, pagkakaisa, at hindi matitinag na diwa na naglalarawan sa atin. Ngayong gabi, habang pinagninilayan natin bilang mga lingkod bayan ang ating paglalakbay at binubuo ang ating hinaharap, ipagdiwa natin ang puso at kaluluwa ng ating lungsod. Ang mga tao nito, ang bawat Tayabasin. Ang inyong walang sawang suporta, kabutihan at determinasyon ang aking inspirasyon para patuloy na magsikap hindi lamang para sa maliwanag na bukas, kundi para sa mga susunod na saling lahi. Nakatayo dito sa inyong harapan na may pagpapakumbaba. Dala ang pamana ng isang tao na nag-alay ng kanyang buhay para sa lungsod na ito. Ang aking ina, ang ating ina, Mayor Ernida Agpi Reynoso. Malapit na pong magdalawang taon ang nakaraan, pero sariwa pa rin po sa akin kung paano binalot ng lungkot, isang matinding kalungkutan ang lungsod ng Tayabas dahil sa kanyang pagpanaw noong 2022. Bilang ating punong lungsod, pinamunuan po niya tayo na may dignidad, malasakit, at hindi matatawarang pagpapakita ng pagpapahalaga sa bawat mamamayan. Bilang anak, nasaksihan ko po ang kanyang walang pagod na dedikasyon at walang hanggang pagmamahal. Para sa pamilya na ito, mula noon, naging determinado akong parangalan ang kanyang alaala sa pamamagitan ng pagpapatuloy ng kanyang mga nasimulan at pagtupad sa kanyang mga pangarap sa ating minamahal na lungsod. Kaya naman, sa nakalipas na panahon, marami tayong natamo at marami tayong dapat ipagmalaki. Simula nang malipat sa aking mga balikat ang mabigat na tungkulin bilang isang punong lungsod, buong pusong inilaan ko ang aking sarili sa pagpapatuloy ng serbisyong Reynoso sa gabay ng gobyernong may puso o acronym na HEART. Health, Education and Economy, Agrikultura, Resources, Turismo, Transportation at Teknolohiya. Unahin po natin ang health o kalusugan ng ating mga mamamayan. Kamakailan lang po lamang ay nagdagdag tayo ng isa pang doktor na magpapakonsulta sa 17 barangay health stations na nakakalat sa mga estratehiyang lugar sa lungsod ng Tayabas. Kaakibat po nito ang mga programa at proyekto upang ipagpatuloy na isaayos ang mga pasilidad at kagamitan upang higit na mapabuti ang paglilingkod sa ating mga kababayang higit na nangangailangan.
Ang Sweethearts Club po na nasimulan pa noong panahon ni Mayor Ernida ay ipinagpapatuloy natin upang pangalagaan ang kalusugan ng ating mga kababayang may diabetes at sakit sa puso. Gayon din po ang pangangalaga sa mga buntis hanggang sa panganganak. Pag-iwas at pagkontrol sa iba't ibang karamdaman, pagkakaloob ng mga salamin sa mata na libre, at iba pang pangkalusugang serbisyo po na binibigay ng lokal na pamahalaan. Pinaigting natin sa 66 na barangay na malalayo at liblib sa lungsod ng Tayabas ang pagbibigay ng serbisyong medikal na inilunsad sa pamamagitan ng Mobile Health and Medical Emergency Response Team or MHMERT, sa pamamagitan ng mobile clinic, humigit kumulang na 29,000, 29,000 more or less na Tayabasi na po ang sumailalim sa free medical consultations, medications at tumanggap ng iba't ibang laboratory services na ilunsad ng Operation Minor Bukol, Tayabas XL Club, Snakebite Assistance Center, Serbisyong Reynoso Medical Assistance Program o ang tinatawag nating SRMAP, Gandang Walang Kupas, ang Menopause Wellness Club po ng lungsod ng Tayabas, at syempre ang Bulilit Health Workers at marami pang iba. Mayroon na rin po tayong 264 na natulungan na naging benepisyaryo na nagbayad ng maliit na halaga o no balance billing mula buwan ng Enero 2004 hanggang sa kasalukuyan. Mula noong lumagda tayo ng kasunduan sa pamamagitan ng Tayabas Community Hospital at UniHealth Quezon Hospital and Medical Center para sa ayudang tulong sa mga ospital na tinawag nating Serbisyong Reynoso Medical Assistance Program or SRMAP. Palakpakan naman po natin ang ating mga katuwang sa mga serbisyong ito. Pinarangalan din tayo bilang Most Outstanding Performance Award in Oral Healthcare Management mula sa Department of Health, Center for Health Development, Region 4A, Calabarzon. Palakpakan po natin ang ating mga doktor, ang ating mga dentista. Narito po ba sila? At isa po tayo sa 10 lungsod sa Pilipinas na kinilala bilang Consistent Regional Outstanding Winner in Nutrition or Crown Awardee. Isa pong national award na natanggap natin sa taong 2019, 2021, 2022 at ginanap po ang awarding noong nakaraang taon ng National Nutrition Awarding Ceremony sa Manila Hotel. Kinilala po bilang overall best performing local government unit in health ng 2023 ng Pamahalaang Panlalawigan ng Quezon at muli kinilala po ngayong 2024. Gayon din ang GAWAD AMHOP or Association of Municipal Health Officers of the Philippines 2024 or ang parangal sa pagiging malikhain sa pag-agapay sa pagbabago sa larangan ng kalusugan or Most Innovative Award bilang pagkilala sa programa at proyekto ng MHMERT ng lungsod ng Tayabas. Palakpakan naman po natin ang MHMERT, lahat po sila sa pangunguna ni Dr. Maria Graciela Derada de Leon. Tinanggap ng inyong lingkod ang plaque of recognition bilang Nutrition Champion City Nutrition Committee mula kay Quezon Governor Kagalang-galang Angelina Dr. Helen Tan sa isinagawang awarding sa 9th Barangay Nutrition Scholar Convention ng 2024 sa Quezon Convention Center. Yan po ay sa ating City Health Office sa pangunguna ni Dr. Hernando Marquez at sa ating City Nutrition Action Officer, Ms. Marinela Chong. Palakpakan naman po natin. Ang pagpapatupad ng Serbisyong Reynoso ora mismo para sa dagliang tulong pinansyal sa mga nangangailangan
ay ito po ay upang higit at agarang mapakinabangan ang mga inilalapit na tulong mula sa pamahalaan. Sapagkat patuloy po ang ating pagkalinga sa ating mga kababayang higit na nangangailangan ng medical assistance o ang aid to individuals in crisis situation mula sa City Social Welfare and Development Office, nakapagtala po tayo ng 2,998 beneficiaries na may kabuuang halaga na 8,078,102.25 na ginugol ng lokal na pamahalaan para noong nakaraang taon. Sa pangunguna po ito ni Ma'am Irma Elocario, ang CSWDO. Palakpakan naman po natin. Gumugol po tayo ng 2.7 milyong piso para sa pagsasagawa ng supplementary feeding program para sa taong 2023. At bilang bahagi ng patuloy na pagkakaloob ng burial assistance, emergency shelter and relief assistance at iba pang mga tulong na kahalintulad nito. Umabot sa humigit kumulang na 28 milyong piso ang halaga ng financial benefit sa pagdiriwang ng kanilang kaarawan mula taong 2023 hanggang sa kasalukuyan bilang bahagi ng malasakit at pagkalinga sa ating mga minamahal na senior citizens. Palakpakan naman po natin ang ating mga senior citizens. Nandito po kaya sila? Ang ating persons with disabilities, palakpakan naman po natin ang ating mga PWDs at solo parents. Yan. At ang ating pong Tayabas Disaster Risk Reduction and Management ay tumanggap ng Gawad Kalasag Seal of Excellence mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Council sa isinagawang 23rd Gawad Kalasag Seal for Local Disaster Risk Reduction and Management Council's category for 2023. Palakpakan naman po natin ito sa pangunguna ni Dr. Che Bandelaria. Champion sa isang iginagawang National Disaster Resilience Month Rescue Challenge 2023 at nagmula ang pagkilala na ito sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. Sa lahat ng mga katuwang ng lokal na pamahalaan, sa ating pagbibigay ng magandang kalusugan at mga programang pangkalusugan sa ating mamamayan, pwede po ba kayong magsitayo upang kayo'y bigyan ng pagkilala ng ating mga kababayan? Nasa na po ang mga taga-City Health at mga katuwang ng mga opisina? Palakpakan naman po natin sila. DRRM, DSWD, at iba pang mga nabanggit na mga tao at mga opisina at mga samahan. At gayon din po, sa letrang E ng ating heart, ay ang patuloy na pagpapalakas ng edukasyon. Una na po dito ang pagbibigay natin ng mga karagdagang pasilidad para mas magamit ng ating mga estudyante at makapag-aral silang mabuti. Binigyan po natin ng patubig ang SLSU Tayabas. Bukod pa po doon na ipinatapos na natin ang gusaling tinatawag nila na academic building kung saan ngayon pong darating na pasukan, mas marami pong estudyanteng Tayabasin, kung hindi ako nagkakamali, aabot na rin po sa 800 ang mga estudyante ng SLSU Tayabas City na kung hindi ito pinatupad at tinulungan ni Mayor Ernida Agpi Reynoso, saan mag-aaral ang mahigit na 800 na estudyanteng ito. Nagpatuloy po ang improvement ng Kolehiyo de la Ciudad de Tayabas na mayroon ding 800 estudyante na kasalukuyang scholar ng Serbisyong Reynoso. Sila po ay maaaring kumuha ng curricular programs gaya ng Bachelor of Culture and the Arts Education, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Entrepreneurship, at Bachelor of Science in Tourism Management. Nasa 800 din po ang iskolar ng bayan
na kung hindi po natin itinayo ang Kolehiyo de la Ciudad de Tayabas noong panahon ni Mayor Ernida Agpi Reynoso at hindi sinuportahan magpasa hanggang ngayon ang 800 estudyanteng ito na nakikinabang ng libreng edukasyon, napakarami po nating pangarap na matutupad dahil sa kolehiyong ito. At bilang kasalukuyang tagapangulo ng Local School Board ng Lungsod ng Tayabas, kamakailan lamang po ay pinasinayaan natin ang pagtatayo ng Tayabas City National High School sa Barangay Lakawan at Talolong Integrated School sa Barangay Talolong. 2 bagong eskwelahan kung saan marami na namang kabataan ang matutulungan nito. Nilalapit sa kanilang mga barangay ang eskwelahan upang hindi na po sila lalayo kung saan sila mag-aaral, hindi na maglalakad ng malayo at hindi na po mag-aalala ang kanilang mga magulang. Nakabili mula sa Special Education Fund ng inisyal na lupang pagtatayuan ng Tayabas City National High School at ang lupang pagtatayuan ng bagong multipurpose building na kaloob ng lokal na pamahalaan sa Barangay Talolong ang hiniling ng sangguniang barangay na magamit bilang lugar na paglalagyan ng Talolong Integrated School. Pansamantala po tayong magtatayo ng mga makeshift classrooms upang pasinayaan ang pagbubukas ng school year 2024 to 2025 bago matapos ang buwan ng Hulyo ng taong kasalukuyan. Nag-isagawa na rin po ang conversion ng iba't ibang mga paaralan sa lungsod ng Tayabas, kagaya ng Mate Elementary School, Busal Elementary School, Alsam Elementary School, Ilasan Elementary School, Pandakake Elementary School, at Eugenio Francia Elementary School at Mayuwi Community School bilang mga integrated schools. Sa pamamagitan po nito, maaari na pong mag-offer ang mga nabanggit na mga paaralan ng junior high school na may pangunahing adhikain na makahikayat ng mga mag-aaral na hindi na lumayo sa kanilang mga tirahan upang makapag-aral. Makatipid ang mga magulang sa kagastusan at makahikayat ng iba pang batang mag-aaral mula sa kalapit na barangay o bayan. Sa pamamagitan po ng conversion ng Mayuwi Community School to Mayuwi Integrated School, ay inaasahan din pong mahihikayat ang iba pang mga mag-aaral na nag-aaral sa kalapit na lungsod ng Lucena, partikular sa Quezon National High School at bayan ng Sariaya na mag-enroll sa nabanggit na paaralan kung yun ang mas malapit sa kanila. Gayun din ay lubos na pinag-aaralan ng mga miyembro ng local school board ang pagkakaroon ng high school sa bahagi ng Barangay Kalumpang o Barangay Isabang at ganun din kasalukuyan pong pinag-aaralan na makapagtayo na rin po sa Barangay Kamaysa. Bilang karagdagan, upang higit na mapalawak ang pagbibigay ng wasto at dekalidad na edukasyon, binili ng lokal na pamahalaan ang lupang kalapit ng Ilasan Integrated School upang pagtayuan ng karagdagang mga silid-aralan. Sa aking personal na paglilibot sa mga evacuation centers noong Bagyong Aghon, nakita ko po na ang kalalagayan ng mga paaralan na sila'y naapektuhang lubos ng bagyo. Kung kaya't sa supplemental budget ng Special Education Fund ay naglaan po tayo ng kaukulang pondo para sa repair and maintenance of buildings and other structures. At upang higit na palakasin naman po ang larangan ng sports sa mga paaralan, naglaan po tayo ng halagang 3,500,000 piso para sa pambili ng mga kagamitan at mga pagsasanay sa ilalim ng Sports Development Program. Nakita po natin na mga mag-aaral na Tayabasin, mga atletang Tayabasin ay tunay na may kakayahan. At kahit po
hindi lamang sa level ng probinsya, sa region, hanggang sa national, magpa sa ibang bansa, ay lumalaban po ng iba't ibang kompetisyon ang mag-aaral na tayabasin. Kaya naman po ang investment na ito ay alam kong tunay na makakatulong sa kanila. Sa atin pong mga katuwang sa DepEd, pwede po ba kayong tumayo ang mga taga-DepEd? Mga miyembro ng local school board, ang ating mga punong guro, ang lahat po ng katuwang ng lokal na pamahalaan, nandito po sila sa pagpapaganda ng ating programa ng edukasyon. Palakpakan naman po natin sila. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dahil sa inyo, ang pangarap natin na edukasyon na hindi mananakaw ninuman para sa mga kabataang tayabasin ay magiging isang katuparan. Maraming salamat po. Samantalang hinihikayat natin ang mga mamumuhunan upang mapalawak ang negosyo tungo sa mas maunlad pang ekonomiya. Sang-ayon sa datos mula sa Office of the Provincial Planning and Development Coordinator ng lalawigan ng Quezon, pumangalawa po ang lungsod ng Tayabas sa top 5 LGUs with most new businesses mula sa taong 2021 hanggang 2024 na nakapagtala ng mahigit na 1,500 mga bagong binuksan at nare-rehistrong negosyo sa lungsod ng Tayabas. Isang magandang pangitain na ang mga negosyante, ang mga gustong mag-invest ay nakikita na napakaganda ng potensyal ng lungsod ng Tayabas. At ngayong taon din pong ito, nais kong ipaalam sa inyo na magbubukas na rin po ang Mother's Wonderland sa bahagi ng Barangay Kalumpang. Ito po ay magbubukas sa publiko at di kalaunan ay dadagsain mula sa mga kalapitbayan at lalawigan. Ito po ay sa lungsod ng Tayabas. At isang proud na mga Tayabasin. Yan. At nais ko na rin pong sabihin sa inyo na formal na magkakaroon na rin po ng groundbreaking ngayong taong ito ang Walter Mart sa Tayabas City. Gayun din ang napipintong pagbubukas ng modernong satellite market para sa maginhawang pamamalengke. Malapit na kainan at pasyalan, sa Barangay Wakas po ito. At ang kaabang-abang na pagbubukas sa darating na mga buwan ng tanyag na pamilihan na Walter Mart nga po. Yan. Upang mapaunlad ang pamumuhay ng ating mga kababayan, ang lokal na pamahalaan ay patuloy na sumusuporta sa Sustainable Livelihood Program sa pamamagitan ng Business Management Skills Development Training at Self-Employment Assistance Program o mas kilala bilang Pahiram Puhunan. Nagkaroon po ng Pahiram Puhunan upang mabigyan sila ng pagkakataon na magkaroon ng pagkakakitaan o hanap buhay. Karaniwang benepisyaryo ng nabanggit na programa ang mga may-ari ng sari-sari stores, mga canvassers, mga naglalako ng pagkain, kagaya ng banana queue, ng mga gulay sa lansangan. Sa nagdaang taon, may 41 individuals na po ang naging beneficiaries ng ating programang ito at napagkalooban ng serbisyo. Patuloy po ang pagtanggap natin ng mga kwalipikadong aplikante na magiging benepisyaryo ng nasabing programa. Patuloy din pong nagagamit ng samahan ng Kalipunan ng Liping Pilipina o Kalipi. Maaari po ba kayong magsitayo? Nakita ko po kanina ang mga Kalipi. Palakpakan naman po natin sila. Yan pong mga nagagandahang mga kalipunan ng mga Liping Pilipina. At Rural Improvement Club, nandito rin po ang ating mga RIC. Palakpakan naman po natin sila. Sa kasalukuyan po ay nagagamit nila ang ating shared service facility sa Barangay Matiuna. Ayan po ang nakikita nating litrato
na may kumpletong pasilidad at kagamitan. Katuwang, ayan po, meron po yang meat processing na mga kagamitan at meron din po tayong tahian. Yan po ay 3 o 4 na palapag kung hindi ako nagkakamali at nagagamit na po nila yan. Katuwang ang Public Employment Service Office o PESO na patuloy ang ating paghihikayat sa iba pang mamumuhunan na magnegosyo sa ating lungsod. Gayun din ay isasagawa sa darating na mga araw ang pag-update sa kasalukuyang Investment and Incentives Code bilang pagtalima sa core services ng PESO, patuloy ang pagsasagawa ng job fairs, local recruitment, special recruitment activity, at workers hiring for infrastructure projects or WIP upang matulungan na magkaroon ng hanap buhay ang ating mga kababayan. Gayun din po sa kasalukuyan ay meron po tayong Special Program for Employment of Students or SPES at noong nakaraang taon ay mayroong kabuuan na mahigit 1 milyong piso ang inilaan ng lungsod ng Tayabas bilang counterpart sa DOLE at muling pagtanggap ng SPES sa ating pinasayaan noong nakaraang 1 linggo lamang. Ang mga beneficiaries po ng SPES ay mga estudyante at magkakaroon po sila ng tinatawag na sweldo. Kung hindi ako nagkakamali, sa 20 days ay magkakaroon po sila ng sweldo at ito po yung makakatulong bilang pagpapatuloy ng kanilang mga pag-aaral. Matagumpay ding na ipagkaloob mula sa DOLE Integrated Livelihood and Emergency Employment Program ang halagang 1 milyong piso bilang livelihood assistance na kinapapalooban ng sari-sari store package, bigasan, frozen package, yan pong nakikita nyo, yan po ay ibinigay sa kanila upang mapasimulan ng kanilang negosyo. 4 na pong mga benepisyaryong tayabasin mula sa parents of child laborers and disadvantaged workers ang distribution of financial assistance to indigent job applicants para sa 100 mga benepisyaryo. Yan po yung mga naghahanap ng trabaho, binigyan din po natin sila ng financial assistance bilang tulong sa kanilang paghahanap ng trabaho. At ng 3,586 actual beneficiaries ng DOLE Tupad Program mula sa pondo ng lokal na pamahalaan at sa inisyatibo at pakikipagtulungan ng tanggapan ni Congressman Mark Enverga at ng BHW Party List. Palakpakan naman po natin at pasalamatan. Samantalang sa datos ng Tayabas City Cooperative Development Office ay umabot na po sa kabuuan na bilang na 23,020 ang naitalang miyembro as of December 2023 mula sa 26 na kooperatiba sa lungsod ng Tayabas. Palakpakan naman po natin. Nandito po ba ang mga miyembro ng cooperative sector at sa lokal na pamahalaan? Ito po'y pinangungunahan ni Mr. Hener Abordo. Mula po sa 7, kung hindi ako nagkakamali, noong 2016 na mga existing na mga cooperatives na simulan ni Mayor Ernida Agpi Reynoso, ngayon po ay 26 na ang cooperatives ng lungsod na Tayabas na patuloy na lumalago at patuloy na nagtutulungan ang bawat miyembro. Narito rin po ang Tayabas Community Multipurpose Cooperative. Ang nanguna sa mga ito, nangunguna na po siya dahil sa batay sa assets, umabot na po sa 1 bilyong piso ang ating TCMC, ang ating pong billionaire na cooperative sa Tayabas City. Palakpakan naman po natin. Nandito po ba ang kinatawan ng mga taga-Tasi? Sa taong 2023, ang lokal na pamahalaan ng Tayabas ay naglaan ng 4 na milyong piso bilang Cooperative Capital Assistance Program sa 3 kooperatiba bilang dagdag kapital o puhunan na tinanggap ng Tayabas City Transport Service and Multipurpose Cooperative, Tayabas Community Multipurpose Cooperative,
at government employees of Tayabas Multipurpose Cooperative upang matulungan ang mga cooperative na ito na mapalago ang kanilang mga kanya-kanyang negosyo. Gayun din po, ang Gender and Development Capital Assistance Program ay pinondohan po ng halagang 2,480,000 at ipinagkaloob ng 18 brand new heavy-duty sewing machines sa 18 kababaihang miyembro o kamay-ari ng kooperatiba na engaged sa textile or garment business. Matagumpay din pong naisinagawa ang 22 full qualification and non-qualification livelihood training sa pakikipagtulungan ng TESDA kung saan 565 tayabasin po ang ating beneficiaries. Palakpakan naman po natin ang patuloy na lumalagong ekonomiya ng lungsod ng Tayabas. Narito po ang ating mga miyembro ng PCCI. Palakpakan naman po natin sila. Nasa second floor po kung hindi ako nagkakamali. Nandito rin po ang iba't ibang mga katuwang natin sa ekonomiya, ang ating mga cooperatives at iba't ibang mga sektor upang mapalago ang lungsod ng Tayabas. Sa isang lungsod gaya ng Tayabas City na may malawak na lupain, kailangan pong maunlad ang ating agrikultura upang tiyakin ang seguridad ng pagkain. Kaya sa pamamagitan po ng Office of the City Agriculturist sa pangunguna ni Mr. Romel Abuyan, walang humpay ang pamamahagi ng mga binhi, biik, kalabaw, at kagamitang pansaka upang panatilihin ang kalidad at mataas na produksyon. Tuloy-tuloy din po ang pamamahagi ng ulang, tilapia, ornamental fingerlings sa mga fish farmers sa lungsod ng Tayabas, gayon din po ang mga farm machineries kagaya ng tractors at rice thresher, distribution of fruit-bearing seedlings, dispersal of native pigs and native chickens, corn and fertilizer dispersal, at bilang pangunahing pananim sa lungsod, ang punong niyog na mahagi po tayo ng coconut seedlings na ating inaalagaan at pinatutubo sa mismong Tayabas Integrated Farm and Research Center o TFARC sa Barangay Masin. Samantalang ang Tayabas Federation of Rural Improvement Club at 4-H Club, tayo ay nagsagawa ng gulayang organiko sa barangay, contest, at community gardening para sa mga miyembro nito upang magkaroon ng pagkakakitaan, sariwa at masustansyang pagkain para sa kanilang pamilya at mga consumer. Nagsagawa din ng iba't ibang livelihood trainings upang pagkunan ng kanilang pangkabuhayan. Katuwang din po tayo sa paghahatid ng ayuda at suporta sa mga magsasaka mula sa national na pamahalaan kagaya ng hybrid seeds allocation, bio at fertilizer discount voucher, at bilang pagpapahalaga sa mga magsasaka at pasasalamat sa masaganing ani, isinagawa kaalinsabay ng Mayuhan Festival ang Araw ng Magsasaka, na mayroong iba't ibang aktibidad kagaya ng karera ng kalabaw, Juego de Anillo, pasarapan ng suman contest, pinaka-contest, at Farmers Got Talent. Palakpakan naman po natin ang lahat ng katuwang ng lokal na pamahalaan. Kasama na po ang ating mga punong barangay at mga barangay officials nandito po sa aking kanan. Palakpakan naman po natin sila. Pwede po bang magsitayo? Dahil sa bahagi pong ito ng ating agenda, ang mga punong barangay po ay full support. Kaya naman po napakaganda ng mga programa natin. Dahil sa inyo, mga punong barangay, katuwang ang inyong mga sangguniang barangay. Maraming salamat po. Sa kasalukuyan, ang buong mundo ay nakakaranas ng masamang epekto ng global warming, kaya iniingatan po natin ang ating natural resources o mapagkukunang yaman.
Layunin po ng lokal na pamahalaan na habang tayo ay umuunlad, hindi natin nasisira at isinasaalang-alang natin ang ating kalikasan at ang biodiversity ng ecosystem ng Tayabas. Pangangalaga sa natitirang national resources natin kagaya ng Bundok Banahaw, Dagatan Lake, forest lands, mga ilog, kuweba, na panirahan ng iba't ibang species. Noong nakaraang Desyembre 2022 lamang nakatanggap ang ating lungsod ng Platinum Award na may rating na 91.94% para sa 2022 LGU Compliance Assessment under Manila Bay Cleanup Rehabilitation and Preservation Program o ang MBCRPP. Bagamat bago pa lamang po ang programang ito na ating ipinatupad, ay matagumpay natin itong naisagawa. And as we are also experiencing extreme heat due to climate change, hindi lamang sa lungsod ng Tayabas, bagkus sa buong daigdig, kaagapay natin ang City Enro sa pangunguna ni Mr. Melvin Rada, palakpakan po natin, upang maisakatuparan at makamit ang pagkilala bilang isang biodiversity-friendly city. Sa mga programa tulad ng Biodiversity Monitoring System, Annual Hornbill Count, Snake Rescue, River Cleanup at iba pang environment-related efforts ay maaari natin itong makamtan. Ang mga pagpapaigting ng programang Mount Banahaw de Tayabas Protection and Conservation na mayroon na po tayong nursery, monitoring at patrolling stations sa paanan ng bundok upang sa gayon ay mas mapanatili natin ang konserbasyon ng ating bundok Banahaw. Ito ay higit na makakatulong sa ating lungsod upang makamit ang sustainable utilization ng ating mga natural resources. Ang Potable Water Project kung saan naglalayon na magkaroon ng mapagkukunan ng sapat na malinis na inuming tubig ang mga naninirahan sa ating syudad. Nakikipag-ugnayan po tayo sa QMWD para sa usaping ito. Sinusuportahan din po natin ang mga water development projects sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa BAWASA, private organizations at mga kooperatiba para sa development and improvement ng ating water system. Isa na po dito ang bagong tatag na samahan sa pangunguna po ni Mr. Arnel Babiera. Nandito po ba sila? Palakpakan naman po natin at ang kanyang mga kasamahan para sa inisyatibong ito. Pagdadagdag ng storage water tanks sa mga strategic locations at sa mga barangay na may kakulangang supply ng tubig. Sa ngayon, mayroon na po tayong 22 established tanks sa 12 barangay sa lungsod ng Tayabas. Patuloy din po ang libreng pagrarasyon ng tubig gamit ang 2 water tanker ng pamahalaang lokal ng Tayabas sa bawat barangay na nangangailangan. Tuloy-tuloy din po ang mga aktibidad gaya ng water safety planning sa mga barangay kagaya ng Isabang, Hibanga, Anos at Malawa. Binibigyan po natin ang mga barangay na mga nahingi ng tulong upang makapagtayo ng kanilang potable water system. Naglalaan po ang lokal na pamahalaan para sa kanila. Sa ating inisyatibo para sa resources, nais ko pong bigyan ng pagkilala ang Tapat Kalikasan. Palakpakan naman po natin sila. At Lovely para sa Kalikasan. Ito po ang mga samahan na katuwang natin sa ating gawaing ito. At ako po'y natutuwa, ang isa sa ating mga konsehal ay ang pangunahin po niyang gusto na mangyari, kaya po siya ang nangunguna dito sa ating sektor ng pag-aayos ng ating kalikasan, Konsehal Carmelo Cabarubias. Palakpakan naman po natin.
Sa resources, makikita po rin natin ang pagsisikap na itaas ang antas ng ating komunidad. Kagaya ng Alitao River Walk o ang Alitao Esplanade na malapit na rin po nating buksan. Ang bakanteng espasyo na maiilapit na malapit sa Ilog Alitao ay magsisilbing pasyalan o lugar kung saan makakapag-ehersisyo ang ating mga kababayan at makakapamasyal ang bawat pamilyang Tayabasin. Katuwang naman po ng Sports Development Office sa pagsasagawa ng mga programang pusikal at mga community wellness events katulad ng yoga, Zumba at physical workouts ay makakatulong upang maging malusog at malakas ang pangangatawan ng bawat mamamayang Tayabasin at yan pong section na yan ay pinangungunahan ni Ma'am Sara Sagala. Nandyan po ba siya? Palakpakan naman po natin. Tuloy-tuloy po ang programa ng Ecological Solid Waste Management Unit ng General Services Office. Nandito po si Ma'am Cecil Potestades. Palakpakan naman po natin. Tayo ka, Ma'am Cecil. At mga kasamahan, sa General Services Office, mayroon po tayong programa kagaya ng Palit Basura Program na kung saan ang mga plastic at iba pang recyclable materials ay papalitan ng kaukulang timbang ng bigas para makahikayat ang mamamayang Tayabasin na tangkilikin at isapuso ang proper waste segregation at waste management. Naglalayan po itong bawasan ang kabuuang dami ng residual wastes na itinatapon sa sanitary landfill at itaas ang waste diversion dito sa ating lungsod. Samantala, ang slaughterhouse at animal pound building sa Barangay Mate na pinangungunahan po, ginagamit ng ating City Veterinary Office. Nandito po ba si Dr. Riquizo? Palakpakan naman po natin. Ang ating pong animal pound ay kasalukuyang nasa phase 2 na at malapit nang matapos at makumpleto ang proyektong ito. Gayun din po noong nakaraang linggo ay formal naman pong iniharap sa publiko ng Tayabas Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Cesar Ayan Binukal, palakpakan naman po natin siya, ang 16 na kasapi ng Special Weapons and Tactics Team. Ang Tayabas City po, ipinagmamalaki kong sabihin sa inyo, ay meron ng SWAT team na magsisilbi at magtitiyak ng higit na kapayapaan at kaayusan ng lungsod. Noong nakaraang buwan din po, buwan ng Hunyo, ay nakapagtala ang lungsod ng Tayabas sa pamamagitan ng Component City Police Station ng zero crime rate. Turismo ang isang umuunlad na industriya sa lungsod at nagbibigay ng hanap buhay sa mamamayan. Ang Tayabas ay kinilala na Home of Culture and the Arts of Quezon Province ng pamahalaang panlalawigan noong 2019. Nakamit natin ang pagkilalang ito sapagkat kung inyong mapapansin ay napakarami po nating makasaysayang landmarks, tradisyon at malikhaing sining, mapatietro, pagkanta, pagpinta na kultural at historical na appropriate sa lahat. Kaagapay ang Tayabas Culture and Arts Office. Andyan po si Sir Coco Pataunya, palakpakan naman po natin. At ng mga non-government organizations tulad ng SUSI ng Tayabas. Palakpakan naman po natin. Nandito po ba ang SUSI? SICAP. Palakpakan po natin ang SICAP at iba pa. Naging matagumpay po ang Mayuhan Festival 2024 at nagkapagkamit ng halos mahigit 174,000 sa kabuuan na same-day tourist arrivals at mahigit na 33,000 overnight stay tourist arrivals na nakuha ang datos ng buong festival, lalo na noong Grand Parade kung saan hinarana tayo ng Silent Sanctuary
At noong Mayor's Night, marami sa ating mga kababayang Tayabasin ang nakaisa at lumahok para manalo sa ating isinagawang paraffol. Yan. Libo-libo po ang dumayo sa lungsod ng Tayabas, same-day tourist arrivals, gayon din po ang overnight. Kung saan nung nakaraang January 29, 2024, ay pinangaralan naman po ang lungsod ng Tayabas ng Plaque of Recognition para sa Calabarzon Tourism Excellence Appreciation 2023. Isang masigabong palakpakan po para sa lungsod ng Tayabas. Kinikilala nito ang mga makabuluhang kontribusyon ng mga samahan, maging mga pribadong sektor at LGUs sa pag-unlad ng turismo sa rehiyon. Naging makabuluhan at makulay ang mga pagdiriwang na ito sa pamamagitan ng inyong pakikiisa at suporta. Ang inyong mga ngiti na namumutawi sa inyong mga labi ang nagsisilbing inspirasyon at lakas upang lalong pag-ibayuhin ang pagbibigay ng mga napapanahong serbisyo. Nais ko rin pong ipahayon sa publiko na magbubukas na pong muli ang isang pinagandang Parque Rizal, kung saan ang iginawang rehabilitasyon, bukas na po ito. Lahat po kayo ay inaanyayahan namin na saksahan ito bukas sa Parque Rizal hapon. Late afternoon, kung hindi po ako nagkakamali, alas 5 ng hapon. Kung saan ang ginawa nating rehabilitasyon ay upang maisaayos ang nasirang retaining wall. Sapagkat dati po ay nasisira tuwing may baha, nasisira po ang flooring nito at nagkaroon na rin po ng cracks ang retaining wall na naging very risky sa mga dumadaan na mamamayan. Nagkaroon po ito ng sapat na drainage canal at ibinalik po natin ang dating orihinal na hagdanan sa mga gilid na parke. Isinaayos din po natin ang water fountain at ilan pang minor works na magbabalik sa dating ganda at aliwalas ng nasabing parke. So muli po, inaanyayahan po kayong lahat na saksihan ang bagong bihis nito bukas. Gayon din, ang kasulukuyang isinasagawang rehabilitation o site development ng Puente de Malagunlong. Kamakailan lamang po ay may mga nagtatanong, ano po ba ang ginagawa sa Puente de Malagunlong? May kaukulang permiso po ito mula sa National Commission for Culture and the Arts na nilagdaan ni kagalang-galang Oscar G. Kasaysay, Executive Director, noong ika-28 ng November 2023, at 14 mula sa kabuuang 19 na National Cultural Treasure sa buong lalawigan ng Quezon ay matatagpuan sa lungsod ng Tayabas. Ang 11 historical bridges po ay binibigyan din ng kaukulang pansin ng preserbasyon kagaya ng regular na paglilinis o inspeksyon. Makakasiguro po kayo na sa ating Administrasyong Reynoso ay ating isa sa alang-alang at iingatan ang mga pamanang ito para sa ating komunidad at upang masilayan pa ng mga susunod na henerasyon. Sa lahat po ng mga katuwang ng lungsod ng pamahalaan ng lungsod ng Tayabas, sa ating turismo, sa inyo pong lahat, maraming salamat po. Bilang pakikiisa sa pamahalaang nasyonal upang maisaayos ang sistema ng transportasyon, lubos po ang aking suporta sa mga kooperatibang magsusulong at tatangkilik sa modernisasyon. Sa nalalapit na pagbubukas ng Tayabas Satellite Market sa Barangay Wakas, mayroon itong kaukulang transport terminal para sa tricycles, e-jeepneys, at taxi upang mapabilis ang transportasyon ng mga pangunahing kalakal at pagtungo ng mga tao dito.
Nakasalalay rin sa maayos na daloy ng transportasyon ang mga bagong daan na mag-uugnay sa iba't ibang lugar, kagaya ng East Road Project o Daang Pangarap na tumatagos sa mga barangay na dating hindi nadadaanan ng mga sasakyan at ngayon maluwag at maganda na po ang kalsadang dinaraanan nila. Mahigit na 58 kilometers na farm-to-market road po ito na nagdudugsong mula sa far-flung areas patungo sa poblasyon. Nasimulan na rin po ang West Road Project na may layuning maibsan ang traffic congestion sa bahagi ng Munting Bayan. Ang nakikita niyo po sa inyong harapan ay ang ating pong West Road Project. Sa pagbagtas naman po ng South Luzon Expressway Project or TR4, sa lungsod ng Tayabas at mga kalapit probinsya, ang magbibigay daan sa mabilis na transportasyon patungong Metro Manila at mas mapapadali ang paghahatid ng kalakal o produkto at logistics para sa mga negosyong natatayo sa southern provinces. Iiksi ang travel time at luluwag ang iba pang daan. Maalwang makakapagbiyahe ang mga motorista at magkakaroon ng maraming oras upang makapiling ang kanilang mga pamilya. Ika nga, everything leads back to home, and home is where the heart is. Salamat po. Ang Tayabas ay mayroong 5 exit points patungong lungsod ng Lucena, Bayan ng Lukban, Pagbilao, Mauban, at kung lilimiin, ang mga exit points kasama na ang mga bagong daan ay magbubukas sa ating lungsod ng mga panibagong oportunidad. Sa lahat po ng mga katuwang natin sa larangan ng transportasyon, palakpakan naman po natin sila, pasasalamat po sa inyong lahat. Sa inyong tulong, malaking tulong sa lungsod ng Tayabas. Sa larangan naman po ng teknolohiya, nais ko pong ipabatid sa inyo na sa lungsod ng Tayabas lang, sa buong lalawigan ng Quezon, mayroong Tayabasen Digital Platform. Isa po sa ating pinagmamalaki para sa mga Tayabas citizens. Ang layunin po nito ay magbigay ng end-to-end solutions at ilapit ang mga serbisyo sa mga mamamayang Tayabasin. Bringing the services of Tayabas right in your hands. Sabi nga po, Tayabas in your hands. Makukuha na po ninyo ang iba't ibang serbisyo ng lokal na pamahalaan kahit nasa ang lupalop kayo ng lungsod ng Tayabas, sapagkat nailungsad na rin po natin ang pagbibigay ng free public Wi-Fi sa 66 barangays ng lungsod ng Tayabas. Ang Tayabasen mobile app, ang mobile application po na maaaring gamitin kahit anumang oras. Sabi ko nga po, kahit 3:00 ng madaling araw kayo ay magising, basta konektado kayo sa ating free public Wi-Fi o kahit saang Wi-Fi, maaari nyo pong i-avail ang online services kagaya ng civil registry service, social welfare, public employment services, at marami pang iba. Makikita rin po dito ang mahahalagang mga anunsyo at pabatid mula sa lokal na pamahalaan. Layon po nito na papabilis ang transaksyon ng mga lokal na tanggapan at makapagbigay ng mas epektibong serbisyo sa ating mamamayan. Si Mayor Lovely po ay hindi papayag na ang lungsod ng Tayabas ay mahuhuli sa isang napakalaking challenge pagdating sa teknolohiya. At alam ko po na kung tama ang paggamit ng teknolohiya, mas mapapadali ang ating buhay, mas mapapaganda ang buhay ng mga Tayabasin. Kaakibat po ng ating mobile application ay ang Tayabasen Smart Card na magsisilbing physical ID sa pag-avail ng mga serbisyo.
Sa ngayon, ang ICT section na pinangungunahan ni Dr. Raymond Bermudez, palakpakan naman po natin, ay kabilang sa Serbisyong Reynoso Caravan upang magsagawa ng on-site app registration and card issuance, ang ating pink card. Sa pag-avail ng card na ito, mas mabilis ang pag-access sa serbisyong ipinagkakaloob ng lokal na pamahalaan. Mayroon din po tayong Tayabazen Digital Kiosk na nakapwesto po sa harapan ng ating bagong City Hall at magkakaroon din sa iba pang lugar dito sa poblasyon. Ito naman po ang magiging alternatibo kung wala pang Tayabazen mobile app ang gagamit ng online service. Kasunod po ay ang Tayabas City website. Ang redesigned website ay mas komprehensibo at layunin na makapagbigay ng mahahalagang impormasyon na kaakit-akit sa mga users at mga bibisita sa website na ito. Little by little, we are making Tayabas a smart city and no one gets left behind. Wala pong naiiwan. Kung ang mga serbisyo ng lokal na pamahalaan ay tungo sa modernisasyon, hindi rin papahuli ang ating mga barangay at kung susumahin, ang ating pong halos mahigit na 50 barangay sa lungsod ng Tayabas ay matagal na pong nakakagamit ng ating free public Wi-Fi. At kamakailan ang phase 2 po, nasisimulan na rin ang natitirang 16 na barangays, ito po ay magagamit kahit saan mang naroong barangay ka sa lungsod ng Tayabas. Ang free public Wi-Fi ay magagamit sa pang-edukasyon gaya ng research at communication purposes. Gayon din ang pagkonekta sa ating mga mahal sa buhay na nasa malayong lugar o nasa ibang bansa. Kamakailan lamang ay ang liblib at malayong Sitio Busal sa Barangay Ibabang Palale ay mayroon na ring Wi-Fi connection na makakatulong sa pagtuturo ng mga guro at batang mag-aaral, pagiging konektado at up-to-date ng impormasyon gamit ang makabagong teknolohiya at ito po ay binigay natin sila sa pamamagitan po ng ating local school board. Nandito po ba ang napakasipag nating SDS, Dr. Celedonio Balderas at mga kasamahan. Muli palakpakan naman po natin sila. Sa napakaganda po, ayan dito po si Dr. Amy. Ayan po, si Ma'am Amy Raimundo na kumakatawan po kay Doc Balderas at mga kasamahan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ito po ay nilathala pa sa Manila Times at hinangaan ng ibang mga karatig bayan sapagkat nakita po nila, alam niyo po ba ang pag-akyat sa Sitio Busal, mahigit na 2 oras at 4 na ilog ang tatawirin. Pero hindi mo aakalain na pag-akyat mo doon ay mayroong solar power at meron din pong free public Wi-Fi. Di ba naman? Sa lahat po ng mga katuwang natin sa ating pagsulong ng teknolohiya sa lungsod ng Tayabas, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa bawat yugto ng ating kasaysayan, tayong mga Tayabasin ay napatunayan na ang ating lakas ay nagmumula sa ating pagkakaisa. Ang bawat tagumpay at pag-unlad na ating natamo ay bunga ng ating sama-samang pagsisikap at pagdadamayan. Ngunit sa kabila ng ating mga nagawa, kailangan pa rin nating harapin ang mga hamon ng hinaharap na magkakasama. Sa ilalim ng payapang diwa ng pagkakasundo at pagkakaisa, habang tayo ay nagdiriwang ngayong gabi, nais kong magmuni-muni tayo sa ilang mga tanong. Anong klasing lungsod ang nais nating itayo para sa mga susunod na saling lahi? Magkakasama? Paano natin bilang nagkakaisang leader malalampasan at gagampanan ang mga
hamon at gawing oportunidad sa pag-unlad. Paano natin masisiguro na ang bawat bata sa lungsod ng Tayabas ay nararamdaman ang kaligtasan, pagmamahal, at may pagkakataon umunlad at magtagumpay? Ngayon, nais ko pong ibahagi sa inyo ang isang espesyal na bahagi ng aking buhay. Isang kwento ng pagmamahal, pagsisikap, at pangarap. Sa likod ng bawat leader ay isang kwento ng inspirasyon. Nais kong samahan ninyo ako sa isang maiksing dokumentaryo na magpapakita ng aking personal na paglalakbay. Ang mga aral na natutunan ko mula sa aking ina at ng mga pangarap na pinagsaluhan namin para sa ating lungsod. Panoorin po natin. Tuan ng Tayabas City, isang kwento ng pagmamahal at paglilingkod ang nagaganap. Ito ang kwento ni Lovely Reynoso, isang babae na may pusong nakatangi sa kanyang bayan. Kasi ang pangarap ko para sa lungsod ng Tayabas, to be the best place to live, to have a family, the best place to work, the best place to play. Siguro namulat na ako na ganito pala ang buhay, ganito pala ang pakikisalamuha sa tao, ganito pala paano makisama. Si Ate Lovely is ate talaga sa amin. Siya na yung standard ko ng ate na dapat kong susundin. Hindi siya mahilig sa beauty contest. Ito naman si Tita Aida, nilaban niya si Lovely kahit aayaw. Ay, ito naman si Bata, siyempre bata pa. Kung anong nandyan na, ginalingan na niya. Kaya yun, siya ang nagkamit ng titulong Miss Little Valentine. Sa ilalim ng patnubay ng kanyang ina, itinuro kay Lovely ang halaga ng pagiging tapat sa kanyang pangako at paglingkuran ang komunidad. Malaking impluwensya sa akin yung magulang ko. Kasi daddy ko, konsehal siya ng Tayabas. Nung time na natapos yung term niya, si mommy naman yung pumasok sa pagiging public servant. So, nung time na si mommy naman yung naging public servant, medyo may ano na ako noon, may muwang na ako. So, nalaman ko na siya ay counselor, ganito pala ang work ng counselor, ganito pala ang pagiging public servant. Alam po ninyo, ako isang dating guro. Bata pa yung si Lovely, hindi ko po yan tinatawag ng Lovely noon. Ang tawag namin po diyang mag-asawang Nini. Madaldal siya, pero mabait na bata. Maalalahanin. Tsaka yung mga batang mga kaano niya kalakalaro niya. Down to earth siyang makipaglaro sa mga bata dito sa akin. Yung napakabait yung kapatid kong yan. Nakita rin ni Mami na may potential si Nini kasi nga matalino si Nini. So bilang anak na
lumaki na ako yung apple of the eye ng daddy ko, ng mga kuya ko, dahil malaki ang age gap namin ng mga kapatid ko. At si Mami, matagal niyang pinangarap na magkaroon ng anak na babae. So bilang anak, growing up, binabalik ko dun sa magulang kung ano yung ine-expect nila sa isang batang babae na matagal nilang inintay. Yung Pearl na inaalagaan o minumutya ng pamilya. So growing up, pinangalagaan ko yung expectations nila na ang tagal naming hinintay na magkaroon ng ganito at ngayon dumating. So sana naman na-fulfill ko yung pagiging Pearl ng family. As anak, magalang, masunurin kasi yun yung tinuro sa akin. Alaga sa palo, kaya disiplinado din naman. Bilang anak ng dating Mayor Ernida, tinuruan si Lovely na maging huwaran sa pamamagitan ng pagkilos at paglilingkod sa iba. Ito talaga yung hindi ko makakalimutan na kwento about her. Every time may magtatanong sa akin na paano kami naging magkakilala or bakit kami friends, nung grade 1 kami, tandang-tanda ko, as in approach niya ako, tapos sinabi niya sa akin, uy, ikaw na lang mag-president, tapos akong vice president ng klase. And from there, talagang, kumbaga makikita naman na ng tao na bata pa lang, may leadership skills na. So mula noon, nung nagtrabaho ako sa Department of Tourism, yun yung time na tapos na yung term ni Mami. Tapos tinanong niya sa akin, Nini, gusto mong itry? Sabi niya. Itry mo. Pag nagustuhan mo, then i-continue mo. Sabi niya. Sabi ko, ano ba yun, Mami? Ano bang itatry ko? Itry mo kung magugustuhan mo maging isang public servant na nga naman. Although matagal na namin ginagawa, matagal na niyang ginagawa, matagal na kaming tumutulong, sabi niya, itry mo na ikaw naman to make a difference on your own. Nag-try ako, nakita ko na ang sarap pala na feeling na tumutulong ka sa tao, na pumupunta ka sa barangay at minamahal ka rin ng mga taong mahal mo. So mula noon na naging konsehal ako, naging 3-term counselor ako, nakagraduate ako, nakita ko iba yung happiness na meron kang nako-contribute sa society, na yung buhay mo ay dinededicate mo para sa kabutihan ng iba. Sa bawat sulok ng Tayabas City, ang pangalan ni Lovely Reynoso ay nagiging simbolo ng pag-asa at pagbabago. Ay napakalaki po ng bagay na binigay po ng tulong sa amin upang mapagpatuloy po yung aming pag-aaral. Hindi lang po ako dahil po may mga kasamahan pa rin po ako na maedad na rin po na tulad ko na pinagpapatuloy po yung pag-aaral dahil nga po ito sa tulong na binibigay po ng ating mayora. Kasi ako bilang isang organizer ng mga pageant dito sa Tayabas, Quezon, Tayabas City na ngayon, ang talagang malaking tulong yung naibigay sa amin, naibahagi sa akin ng suporta ng mayor mula sa mga event na ginagawa ko. Kung magpapatuloy po ang ganitong suporta mula kay Mayor Lovely, suporta pagdating sa pangnutrisyon ng hindi lang buntis nagpapasusot, maging sa iba't ibang edad, dadating po ang panahon na talagang ang malnutrisyon ay masasabing masusugpo dito sa lungsod ng Tayabas. Lahat po ng pangangailangan talaga ng mga katutubo, ibinibigay niya. Katunayan nga po nung nakaraang buwan, nag-turnover po doon sa kanilang community ng tulay. Kung saan po yung tulay na yun, ay sila po yung pangunahing may request noon. Sa bawat desisyon at takbang, ang layunin ni Lovely ay laging nakaugat sa pag-aalaga at pagpapahalaga sa kapakanan ng kanyang mga kababayan. So si Mayor Lovely Reynoso Pontioso, napaka-detailed niyang tao. Gusto niya lahat ay napapagsilbihan. Gusto niya lahat ng issues, lalo na sa health, na priority niya ay naa-address. Kung hindi po kami natulungan ni Mayor Lovely Reynoso Pontioso noon, baka po maaaring nawala na rin ako kasi wala pong anti-venom na meron sa sa Tayabas.
Dire-diretso po ang pagtulong sa akin ni Mayor Lovely hanggang sa tuluyan na akong gumaling. Last year po, I've been diagnosed with tumor called ameloblastoma po. I am deeply grateful kasi sa suporta at pangangalaga po ng municipality na binibigay sa akin, especially po yung free ambulance service. Yung ganung service parang naging lifeline po sa mga tao na tulad ko na nakakaranas ng ganito. Bali, hindi po agad siya naagapan para sa madala sa doktor, kaya medyo inabot po talaga siya ng matinding stroke. Kaya ito po, hindi na siya nakakalakad. Nagsimula po siya nitong buwan ng March. Saka tuloy-tuloy na rin po yun yung tulong ni Mayora para sa sitwasyon ng nanay ko. Malaking bagay po ang naitulong ng therapy po sa kanya. Ako po ang pakiramdam nung ipaabot po niya yung serbisyo na magkaroon po ng dialysis. Sobrang natuwa po ako dahil hindi lang po ako ang natulungan, yung mga kailangan pang tulungan na taga-Tayabas talaga yung makikinabang. Sa kanyang pamumuno, patuloy na binibigyan ni Lovely ng pagkakataon ang mga kabataan at kababaihan na magkaroon ng magandang kinabukasan. Panahon po ng pag-aaral ng mga bata, para pong hirap na hirap kami na, kasi po, katulad na nasasali lang po kami, yung pong farmers, yung po sa mga binhi ng mga palay, kasi po yun po ay aming bibilhin pa. Doon po kami nahihirapan kasi po sa mahal po ng mga gayong bilihin tapos nag-aaral pa yung mga bata. Napakahirap po talaga. Hindi po madali ang maging mayor. Hindi po madali iyong tulong na ibinibigay nyo sa amin. Pero maraming salamat. Kahit may kahirapan, kahit may mga balakid, wala pong sawa ang inyong pagtulong sa mga kooperatiba sa lungsod. Masaya po kami dahil nararamdaman po namin ang pagmamahal ng gobyerno sa ngayon sa pamamahala po ni Mayora Lovely Reynoso. Nararamdaman po namin na talagang kami ay pinahahalagahan ng gobyerno. Kaya po sa aking pananaw, hindi na po kami magbabago. At siya po, tatangkilikin namin bilang taga rito mismo na dito siya lumaki, dito siya isinilang at ipinanganak. Hindi na po kami hahanap pa ng iba na hindi naman namin kilala. My vision for Tayabas City is very clear. I want a progressive city na hindi napapabayaan at nakakalimutan ang welfare ng mga tao. Sa bawat yugto ng kanyang buhay, si Lovely Reynoso ay patuloy na naglilingkod sa pangalan ng pagmamahal at pagbabago. Ang kanyang kwento ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa bawat mamamayan ng lungsod ng Tayabas. Mayor, nagpapasalamat po kami ng aking asawa at ng aking buong pamilya sa iyo po na sana po, Mayor, ay ipagpatuloy po ninyo yung inyong pagtulong sa gaya naming mahihirap at dun po sa mga tao na inyong pong matutulungan. At natutuwa naman ako at si Lovely ay inaanak ko ay naging mayor ng Tayabas. Ang aking wish sa aking inaanak na si Lovely ay manatili siyang mabuting isang mayor ng Tayabas at magaling makisama sa mga tao. At gusto ko sa kanya ay manatili siyang mayor ng Tayabas City. Ako po bilang dating kasama sa Sangguniang Panunsod, dati pong kapitan, ay mananatili pong nakasuporta. At ipinagmamalaki ko po nasabihin sa mamayan po ng lungsod ng Tayabas na nasa tamang liderato po tayo, nasa tamang daan po tayo para tahakin po natin yung magandang buhay ng ating mga susunod na salinlahi. Sa kamay po ng pamamahala ng Mayor Lovely, alam ko po na magiging mabuti po ang katatayuan ng lungsod ng Tayabas. Sana patuloy tayong bumangon. Bumangon para sa ating mga mahal sa buhay, bumangon para sa bayan, bumangon tayo dahil may magandang hinaharap para sa atin. At habang tayo'y nabubuhay, isipin natin na darating ang panahon na magiging kwento na lamang tayo pagdating ng panahon. Pero bago ka maging kwento, sikapin mo na pag nakita nila ang kwento mo o narinig nila ang kwento mo, may maiiwang kang ngiti sa kanila bago mo isinira ang iyong libro. Sana maging inspirasyon ng buhay ko sa mga kabataang Tayabasin, sa lahat ng mga tao
na patuloy na lumalaban, patuloy na bumabangon para sa magandang kinabukasan para sa mga susunod na henerasyon. Ako si Lovely Reynoso Poncioso, isang lingkod bayan, isang ina, isang anak, isang kapatid, isang kaibigan, asawa, pero ang pinakamahalaga sa lahat, isang anak ng Tayabas. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maaari na po ulit magsiupo. Habang iniisip natin ang ating lungsod at kung paano tayo makakagawa ng positibong pagbabago, tanungin natin ang ating mga sarili. Paano natin maiibalik at mapapalalim ang pagkakaisa sa ating komunidad? Ano ang magagawa natin upang matiyak na ang bawat Tayabasin ay nararamdaman ang kanilang kahalagahan at suporta mula sa kanilang kapwa, lalo't higit mula sa kanilang mga lingkod bayan. Sa harap ng mga pagsubok at tagumpay, ipinapahayag ko ang isang bagong panahon ng pagkakasundo. Isang panahon kung saan ang bawat isa sa atin ay handang magpatawad, magkaisa, at magtulungan tungo sa mas matibay na bukas. At ang pagkakasundong ito ay magsisimula sa bawat tanggapan ng ating